Tawag sa akin na gwapo. Right. Sinong excited? Bulachi. Sinong excited? Sige, tayo. Sa mga excited. Sige, tayo. Tignan mo ngayon katabi mo kung talagang excited dyan. Akala niya magkakancel ang YDC porque may bagyo. Hindi, no? Praise God. So, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kung talagang excited ka. Kung naniniwala ka na mayroong gagawin si Jesus ngayon, sige, palakpakan lang natin ang Lord. Kung excited kang mag-grow spiritually, sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung alam mo na mayroong gagawin si Jesus sa buhay mo ngayon, pumalakpak ka lang, come on. Kung inaantok ka, pumalakpak ka rin. Kung alam mong sasagot si Lord sa mga panalangin mo, pumalakpak ka lang, kapatid. Sige. Gisingin natin yung natutulog na katawan na yan. Sige. Kung tinatamad ka, pumalakpak ka pa rin. At kung naniniwala kang buhay, ang Diyos mo, pumalakpak ka, kapatid. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Sino dito naniniwala ang buhay ang Diyos niya? Kaya pa tayo tumitigil pumalakpak? Come on. Hallelujah. O ngayon, tignan mo yung katabi mo. O di ba mas nagliwanag? Pumalakpak pa lang yan. E paano kung nakinig pa ng maayos yan? And sige, praise the Lord. Makakaupo na po ang bawat isa. And welcome sa atin pong church. The church that has a passion for God. And sino yung mga first-timers nag-MC? So gusto ko lang itanong, sino sa inyo yung at some point nakaramdam ng takot nung nabalitaan yung bagyo? Sige, be honest, walang condemnation. Meron ba yung parang, kasi pinakita yan no? Yung Pilipinas, ganito, yung bagyo, ganyan So, at some point, actually, nagdulot siya ng takot sa maraming tao. And sa atin, kung natakot man tayo, okay, once again, hindi ko kayo kinokondemn, but instead of us being afraid, let us pray for it. Sino ditong naniniwalang mas malaki ang Diyos kaysa sa bagyo? Sino ditong naniniwalang kaya ng Diyos na tunawin yung bagyo na yan? Then, let us pray. Pakisabi, let us pray. Isali po natin yan sa panalangin natin palagi. Kasi kung hindi tayo yung mananalangin, sino pa? Amen po ba, YDC? Mamaya niyan, pag love life, sigaw kayo na sigaw Alam nyo, kailangan tayo ng Pilipinas ngayon more than ever. Mas kailangan tayo ng Pilipinas ngayon. Kaya kapag pinagpipray po natin or even to our personal devotions, isali po natin yung Pilipinas sa panalangin natin. Kanina pinapakinggan ko yung sa Pag-asa, yung nagre-report, mga around 4, 5 a.m. ata. Sabi niya, yung sentro talaga tatama siya sa Luzon. Pero imagine niyo ganito siya kalakas. Sa Luzon yung sentro hanggang sa Mindanao mararanasan yung bagyo. Ganyan siya kalaki. Pero once again, mas malaki pa rin yung Diyos natin. We will be... Nag-cancel na ba ng pasok sa Monday? Sino na yung nag-cancel ng pasok? Taas ng kamay. Huwag kayong masaya. Manalangin kayo. Amen? Malay nyo, Monday, umaaraw na ulit. Wala namang imposible sa Panginoon. Then, isa pa sa mga kailangan po nating isali, praise God, nasali ni Kuya Johnson kanina, yung sa Cebu, hindi ko alam kung nakikita ninyo how devastating yung nangyari sa Cebu. 100 plus na yung namatay because of yung ulan. And of course, syempre, lumilitaw na naman yung sisihan sa gobyerno, sa mga magnanakaw and all. But once again, all we have to do is we have to pray. Manalangin tayo. Praise God, hindi natin nararanasan yan. And I hope hindi natin maranasan, but it doesn't mean na wala na tayong gagawin. Amen po ba? Manalangin tayo, YDC. Kung hindi pa kayo nagpe-pray, ito yung araw na dapat na tayong manalangin. If you're not taking prayer seriously, this is the very moment that we are to pray seriously. Kasi bakit? Once again, more than yung help na pwede nating ibigay, yung mga postings natin for awareness and all, yung panalangin, yung pinakamabisang pwede nating gawin. Amen po ba? Amen ba? Sinong mangangako ngayon sa Diyos na mananalangin na siya? Taas ang kamay. Once again, ipag-pray natin ang ating bansa. So, ngayon, gusto ko lang din i-acknowledge, bago tayo magpatuloy, kung sino po yung nakasali kanina sa water baptism. Meron ba na nandito? Pwede makitaas ng kamay? Sige, taas lang ang kamay na nakasali sa water baptism kanina. Sige, palakpakan naman natin ang Lord. Praise the Lord sa mga buhay ninyo. Seriously. Ayan, hopefully, hindi lang tayo nagpabaptize dahil gusto nating magpasikat. Ito po yung tanda na magdedire-diretso na tayo sa atin pong Panginoon. At sa mga hindi pa nabaptize, sa mga darating po na announcement po natin, magpalista po kayo. Bakit? Kasi it is an act of obedience as well sa ating pong Panginoon. If you know na kailangan mong gawin pero hindi mo ginawa, anong tawag doon? Disobedience.
Pero ngayon po, sa mga nagpabaptize, alam ko si Lord din yung mag-empower sa inyo para magpatuloy kayo sa inyong buhay pananampalataya. Amen po ba? Sige, minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. So, nandito po tayo sa series ng The Importance of Obedience. Sino yung natuto last week? Ano yung na-tackle ni Pastor Radley last week? Ano? Obedience is the fruit. Yung iba sa inyo, tinitignan yung mga chandelier eh. Guys, yung mga nagpipicture sa inyo, after yung picturean, isulat nyo. Yung mga nagsusulat, after yung isulat, basahin nyo sa bahay, ha? Yung ginagawa nyo sa eskwela, huwag nyo gawin sa word ng Lord, okay? Ano ba yung ginagawa nyo sa school? After picturean, sige ma'am, okay na yan. Didelete nyo rin. Pamparami lang. So ngayon, kailangan, inaano natin sa puso natin. Actually, ito yung pinakapag-uusapan natin. It's not enough that you hear the word. You are to apply it. Alam mo paano mo i-apply? Kailangan embedded sa puso. Pakisabi, embedded. Yung meaning ng embedded dyan, nakakulkul yan eh. Nandyan? Sige, hawakan mo yung puso mo. Puso mo, huwag yung puso ng iba. Di mo nga maalagaan yung sarili mo eh. Joke lang. So, kailangan nandyan yan, nakatatak yan. Kapag narinig po natin yung word, ipasok natin sa puso natin, i-meditate natin, then i-apply natin. Nakuha po ba? Amen. So, ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Obedience leads to spiritual growth. Pakisabi, spiritual growth. Sinong gustong lumago? Sinong gustong mag-mature? Pakitapik yung katabi mo, pakisabi, mag-mature ka na. Yung iba may conviction, stoy, tagal mo na, mag-mature ka na. Hindi, totoo po yun. If you are claiming that you are a Christian for quite some time now, pero hanggang ngayon, immature ka, may problema. Kailangan nag-grow po tayo. Kaya nga ito yung purpose ng word ng Lord, for us to grow spiritually, hindi lang lumaki, kundi para lumago ang atin pong pananampalataya. Ang sabi po ng Matthew 7:24-27, yung pong context nito, ito po yung wise builders. Anyone, pakisabi, anyone who listens to my teaching and follows it is wise. Sino dito yung gustong maging matalino? Gustong maging marunong? Sinong gustong maging mangmang? Alright? Nanguhuli-huli lang tayo. Ang sabi dyan, kung sino daw yung nakinig, tapos ginawa, ang sabi niya, matalino ka. Like a person who builds a house on a solid rock, though the rain comes in torrents, and the floodwaters rise, and the winds beat against the house, it won't collapse because it is built on bedrock. Sa ibang salin, on a solid rock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish. Pakisabi, foolish. Ano yung meaning ng foolish? Mangmang. Ang sabi dito, word ng Lord to ha. Ang sabi dyan, like a person who builds on a house on a sand, when the rains and floods come and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crush. So ang ibig sabihin nito, parehong sitwasyon. Dalawang tao, dalawang builders. Pareho silang nag-build, pareho silang nakinig ng salita ng Panginoon, ng teachings ng Lord, at pareho silang naka-experience ng sakuna sa buhay. Pero bakit merong different outcome? Bakit iba yung kinalabasan ng pagtayo nila? Pareho naman sila nag-build eh. Pareho naman silang, pareho naman silang nakapagtayo ng bahay eh. Pero bakit yung isa nalasak? Bakit yung isa nanatiling matibay? Kasi yung isa merong contractor na magnanakaw, ganon. Kasi yung isa merong mga flood control na ano. Hindi. Ang sabi po dito, kasi yung isa sumusunod sa Lord. Yung isa nakikinig, pero hindi naman talaga sumusunod. Tignan mo yung katabi mo. Parang ganyan. Sumusunod sa Lord. Amen? Anita mo ito? Anong sumusunod? I hope sumusunod po tayong lahat. Kasi sayang. Sayang kung di po tayo susunod sa Lord. Meron ako nalagay dito, to build a solid rock. Ang sabi dyan, means to be a hearing. Ang sabi dyan, responding disciple, not a phony, superficial one. Hindi yung nagpapapansin ka lang, hindi yung pakyut-kyut ka lang, hindi. Nakinig ka. Tapos nag-respond ka. Hindi yung gandang-ganda ka lang, gwapong-gwapo ka lang. Maganda ka na, gwapo ka na sa harapan ng Diyos. We live by faith and not by sight. Lahat na maganda at gwapo, magsabing amen. Hindi tayo pamparami lang. Kailangan nagmamature tayo, nag-grow tayo. Practicing obedience is a solid foundation
to weather the storms of life. Lalo na ngayon, sobrang timely na yung ginagamit na metaphor dito or illustration dito, storms. Kasi bakit? Nagsisibagyuhan eh. And once again, tignan natin yung nangyari sa bandang Cebu. Tignan natin, una earthquake. Then ngayon, bagyo. At sino yung mga nanatili na yung mga matitibay, bagamat sobrang taas eh. Actually, meron ako nakitang video, ang sabi niya, second floor yung bahay, umabot sa bubong ng second floor dahil katabi nila yung parang ilog ata. Ganon kagrabe. But sa atin, we're not speaking about our physical houses. Ang pinag-uusapan po natin dito yung spiritual na buhay natin. Bakit? Externally, their lives look similar, yung dalawa na to. Check po natin. But the lasting structural differences will be revealed by the storms of life. Kasi bakit? Kapag may problema, doon mo makikita kung sino yung sumusunod. Kapag meron ng pagsubok, kapag meron ng heartbreaks, doon mo makikita kung sino yung sumusunod. Tignan mo yung katabi mo. Palagay mo ba kapag nagka-problema yan, magpapatuloy yan? Ngayon, check mo yung sarili mo. Palagay mo, susunod ka pa rin ba kapag may problema na? Diyan natin makikita kung talagang yung pagkaka-structured natin, talagang sumusunod tayo sa Lord or hindi. Kaya ito yung pinakalaman ng ating pag-uusapan. No matter how many scriptures you read, or sermons you listen to, ang sabi dito, you will never grow spiritually without obeying and applying God's Word in your life. Kahit pa-memorize mo to, maraming nakaka-memorize ng Bible. Si Eli Soriano, memorize yung Bible. Yung mga dating daan, memorize yung Bible. Pero hindi nila ginagawa. But they are twisting it. Pero sa atin, hindi lang natin i-memorize. Hindi lang natin papakinggan. Ang gagawin natin, i-apply natin. Lahat ng mga mag-a-apply, sumabing amen. Lahat ng mga mag-a-apply, magtaas ng kamay. Yung mga hindi pa sure, sana mamaya makapag-apply na kayo ng word ng Lord. Kasi bakit? Kahit pa sinong pinakamagaling na theologian yung itaas mo dyan, kahit pa palaging si Pastor Manny, si Pastor Ron, yung mag-preach dito. Pero kung wala kang gagawin, wala rin. Kasi bakit? Even nung panahon ni Jesus, maraming nakikinig pero hindi lahat nag-a-apply. Meron nga mga Pharisees, meron mga Sadducees nakikinig, pero hindi nila ina-apply. Pero ano yung magiging difference natin? I-apply natin yung word ng Lord. Hindi ko alam kung makaklak ko o di ko lang talaga kayo naririnig. Tayong lahat, i-apply natin yung word. Hindi lang tayo makikinig. Amen. Hallelujah. Nawa, tanggalin ng Diyos ang lahat ng distractions natin. So obedience leads to spiritual growth because obedience invites the Holy Spirit to work in us. Pakinggan po natin to. John 14:26. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Ang sabi dyan, dahil nga si Jesus, mag-a-ascend na siya, alis siya, so bibigyan niya tayo ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit daw, yan yung isisend, yan yung pangako ng Panginoon sa atin, and will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Ang tanong, paano ka i-remind ng Holy Spirit kung wala kang pinag-aralan sa kanyang salita? For example, sa exam. Kunyari lang, exam. Usually, anong ina-exam ninyo? Yung mga napag-aralan, last meeting. Tama, mali? Yung iba sa inyo, galit. Iba po hindi ni-discuss ng teacher ko Sa word ng Lord, paano ka i-remind ng word? Ng Holy Spirit sa kanyang word kung hindi ka nagbabasa ng kanyang word? Nakuha po ba? Kaya nga marami sa atin natatalo. Kaya marami sa atin talunan, kaya marami sa atin di nag-grow, nagli-lead na lang sa emotion kasi bakit? Wala tayong alam sa word ni Lord Na kapag meron ng problema, anong ginagawa natin? Sumbong na lang. Yes, it's okay that we will run to God. We will ask God for help. Pero alam niyo ba, we have the battle to fight for. Tayo yung lalaban, hindi na yung Diyos. Kaya nga dapat alam natin yung word Kaya nga shout out, sino dito yung gusto mag-forerunner, taas ang kamay. Yung mga nagde-desire na maging forerunner someday, sige, taas ang kamay. Pakataas nyo. Ngayon pa lang, sasabihan ko na kayo, mag-memorize kayo ng word, pag-aralan ninyo yung mga doctrines. Kasi bakit? Kahit pag-ano kayo kasipag, kung wala kayo alam sa mga doctrines, excuse me, hindi kami nagre-raise up ng forerunners na emosyonal. Nagre-raise up tayo ng forerunners na nakakatayo sa salita ng Diyos. Kaya kung gusto mo lang sumikat para maging forerunner ka, nasa maling stage ka, kapatid. Kung gusto mo sumikat, kaya ka magmi-ministry, nasa maling puso ka, kapatid. Walang pagsikat dito. Meron dito, sakripisyo. Pag-ibig. Tsaka kung di ka marunong lumuhod sa Lord,
Paano mo luluhuran sa panalangin yung mga hawakan mo. Ang sinasabi ko lang dito, kailangan po alam natin yung salita ng Panginoon. Alam nyo, yan, kunyari, no, yung mga professionals po natin, yung mga doctors na lang, isa sa mga yan, palagi yan nag-aaral. Hindi sila tumitigil mag-aral. Bakit? Yan yung field nila eh. Yan yung field nila. Palagi silang meron yung mga technology sa IT, palaging merong bagong mga innovation kasi yung IT, kaya kailangan pag-aralan nila. Tayo dapat ito alam nating lahat. Kasi bakit? Kapag nakipagdebate ka, hindi mo naman pwedeng tawagin si pastor. Hindi mo pwedeng tawagin yung forerunner mo. Teka lang, huwag kang aalis dyan, huwag kang hinga. Saan ka pupunta? Tatawagin ko lang si ate ko. Hindi pwedeng ganun. Kailangan armed tayo. Kailangan ready tayo. Papaano? By reading the Word. At papaano ka i-remind kung hindi ka nagbabasa? Hindi, kuya, okay na po yung isang verse na nakikita ko sa Facebook. Uy, more than yung growth na makukuha mo sa YDC, mas magugrow ka sa personal mo pag-aaral. Amen. Pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon. The Holy Spirit came to us to be our teacher and to remind us of God's Word. However, it's not automatic. Pakisabi, it's not automatic. We need to yield and to obey Him so that He can work in us. Para po gumalaw siya, para meron tayong maranasan. Sa banal na spirito, kailangan meron tayong gawin, magsasubmit tayo, mag-obey po tayo. Basahin ko lang to, there's a wonderful story in the book of Acts, kung paano po nag-work yung Holy Spirit sa buhay ng mga apostles and disciples. They preached the gospel boldly. Ayan, yung pong repentance, si Peter, pinreach niya yan, kaya 3,000 yung na-save. They performed many miracles. Ano pa? Even the shadow of Peter that fell on the sick brought healing. Imagine, si Peter to na coward, si Peter na nag-deny kay Jesus 3 times. Pero nung naranasan niya yung Holy Spirit, nung nakipag-ooperate siya sa Holy Spirit, you know what happened? Yung shadow niya lang, dahil sa sobrang maraming tao na gusto makalapit sa kanya para magpagaling, shadow niya lang gumagaling. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo bang maranasan yun? Sino dito nangangarap na at some point makapagpagaling siya? Not for our glory, of course, para sa Lord. Sinong gusto? Tayong lahat? Then makipag-cooperate tayo. It's not automatic. Meron tayong kailangan gawin. Ang sabi dito, kailangan makipag-cooperate ka sa Holy Spirit. Mamaya, pag-uusapan po natin yan. So, since nagpapagaling sila, hinuli ngayon sila ng mga Sadducees, including the high priest and the associates. They were filled with jealousy and ordered the apostles to be put into jail. So, dahil nagpapagaling sila, they are doing miracles. Anong pinagawa sa kanila? Pinakulong. Alright? Ang sabi dito, but that night, an angel came and released them, instructing them to continue preaching about the new life in Christ. So, nag-preach sila, gumawa sila ng miracle, and then nakulong sila. Sa pagkakakulong nila, anong ginawa? Pinalaya sila ng anghel. Then, ang sabi ng angel sa kanila, ito yung instruction, mag-preach kayo doon. Sabihin nyo kung paano yung buhay na binago ng Panginoon. The next day, ang sabi dyan, the officers discovered that the apostles were gone, despite the locked gates and guards standing at the doors. When they found out that the apostles were preaching again in the temple courts, they arrested them calmly. Kasi bakit? Takot silang magkaroon ng riot and brought them before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. Actually, yan po yung kabuuan ng konteksto ng Acts 5. Kaya basahin natin yung tuloy. Acts 5:27, ang sabi dito, the apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. Verse 28, tingnan natin to, YDC. We gave you strict orders not to teach in His name, he said. Binigyan namin kayo ng order, inutusan namin kayo. Sinabi namin na wag na kayong mag-preach gamit ang pangalan ni Jesus. Yet, ang sabi diyan, you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. Parang sinasangkanan. Sinisisi. Parang sinisisi nyo pa kami sa pagkamatay ng tao na yan. Pero ang sabi dito, verse 29, Peter and the apostles and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings. Ang kausap po nila dito, hindi normal na tao. Yung kausap po nila, mga leader ng city. Yung mga Sanhedrin, yung mga high priest. Pero ito po yung sinagot nila, masusunod kami sa Diyos kaysa sa inyo. Ganyan katapang. Ganyan kabold. Kasi bakit? Inutusan eh. Sumunod. Nabigyan ng katapangan. The God of our ancestors raised Jesus from the dead, whom you killed by hanging on the cross. Yung Jesus na sinasabi mo, kayo yung pumatay. Ang sabi ng mga Sanhedrin, ng mga high priest kanina, hindi, parang kami pa yung sinisisi mo yan. Ano sabi ni Peter? Oo nga, yung pinatay nyo.
Ito yung Jesus na pinipreach namin na pinatayin ninyo. Ang sabi dyan, whom you killed by hanging him on a cross. God exalted him to his own right hand as prince and savior that he might bring Israel to repentance and forgive their sins. Verse 32, check natin ito. We are witnesses of these things. And so is the Holy Spirit. So witness kami kasi nakita namin itong ginawa ninyo dito. Whom God has given to those who obey Him. Pakatandaan natin, check natin. Kailan tayo hindi susunod sa gobyerno? Kuya, sabi niya dapat susunod tayo. Di ba sabi ng Bible, we will obey authorities? Yes! Kailangan talaga nating mag-obey sa authorities. Wala namang question doon. Not until against na yan sa pananampalataya natin. Kuya, paano po yun? Kapag sinabi na nilang bawal we worship si Jesus, anong gagawin natin? Luluhod tayo sa kanila? No. Ang gagawin natin, magpupuri tayo sa Diyos. Kapag sinabi nilang bawal pag-usapan si Jesus sa campus, anong gagawin ng mga campus sumpukan leaders? Magka-campus sumpukan pa rin tayo. It is not us disobeying the authorities ng mundong to, but us obeying God. Kasi bakit? Sino bang mas worthy i-obey? Ang tao o ang Diyos? Once again, I am not saying this para mag-rebelde tayong lahat sa mga na nakakasakop sa atin. No. Ang sinasabi ko lang, kapag usaping pananampalataya na, kailangan mananayuan lahat ng Kristiyano. Bakit? Kapag ba dumating na yung pagkakataon, napapatay na tayo sa ating pananampalataya, tatakbo tayo? I hope lahat tayo, we will be willing to die for our faith. Amen ba? Lahat ng willing mamatay? Hindi naman ngayon. Hindi ngayon. Para lang sa ating pananampalataya. Sino yung mga willing mamatay dyan? Taas ang kamay. Kahit patutukan kayo ng barel? Kahit pasaksakin kayo? Sure? Umina no? I hope lahat tayo maging willing tayong mamatay. Kahit pa ngayon dito, merong lumabas dyan na di barel? Kahit pa pagtatagayin ka? Akala nyo lang nakakatawa? Sa ibang bansa, nararanasan na yan. Christians are being persecuted by their faith. Anong nangyayari? Hindi sila tumatakas. Hindi sila nagtatago. You know what's happening in Africa? Sa mga namamatay, sa China, alam mo yung nangyayari? Mas dumarami yung mga Kristiyano. Why? Kasi mayroong mga Kristiyanong nananayuan sa kanilang pananampalataya. Gusto mo na dumami tayo dito? Gusto nyo ba? Gusto nyo bang maligtas yung mga pamilya nyo? Yung mga kaibigan ninyo? Manayuan kayo sa inyong mga pananampalataya. Manayuan kayo, kapatid. Don't let them look down on you because you are young. But set an example in speech, in faith. Kasama po dyan yung faith sa pananampalataya natin. Kagaya po ng mga ng ginawa ni na Peter dito. Anong ganito, ganyan? Hindi, masusunod kami sa Diyos kaysa sa inyo. Ang sabi dito, the apostles' obedience to God unleashed the Holy Spirit's power, resulting in miracles and most remarkably, the transformation of many who came to believe in Jesus as their Messiah. Dahil po sa mga tao na to, nananayuan sa kanilang pananampalataya, marami yung naligtas, marami yung nabagong buhay. Imagine, ilan lang to. At imagine niyo kung tayong lahat dito. Lahat tayo dito. We will be serious with our faith. We will be firm sa tinatayuan natin. Imagine yung gagawin nating revival sa buong mundo. Ayaw nyo? Sinong gusto ng revival? Sinong gusto ng revival? Sinong gustong mawin yung buong family niya? Ba't parang hindi naman ako convinced? Sinong gustong mawin yung buong family? Sinong gustong mawin yung buong classmates niya? Yung buong school? Then, galaw tayo, YDC. Magpakatibay tayo. Hindi yung sesermonan ka lang ng konti. Hindi niya ako mahal. Hindi yung babawalan ka lang, aalis ka. Hindi yung kukurek ka lang, tatakbo ka na saan-saan. Yung church na yan, ganyan, lilipat na lang ako. Palagay mo yung church na lilipatan mo, di ka sa sermon na kung may compromise ka. Ang sinasabi ko lang dito, kung talagang gusto natin makagawa ng impact sa mundo na to, ang kailangan maging matibay tayo. Hindi porket bata tayo. Come on. Maraming mga kabataan sa Bible. Shadrach, Meshach, and Abednego, Daniel. Mga youth po yan. Young Hebrew boys. Nananayuan. Si David, when facing Goliath, kabataan lang yan. Ang tanong, ganong klaseng kabataan ka ba? Kung hindi pa, sana magbabad tayo ng salita ng Panginoon. Check natin to. The apostles' obedience to God unleashed the power of the Holy Spirit. Bakit? Hindi ba kayang gumalaw ng Holy Spirit sa kanyang sariling kagustuhan? Kaya. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, meron po tayong participation. We do believe, yes. Naniniwala tayo that God is sovereign. Kayang gawin lahat ng Diyos.
Pero naniniwala din tayo na yung tao, 100% responsible siya sa kanyang action. Hindi natin pwedeng isisi lahat sa Diyos. Hindi, Lord, dahil all-powerful ka naman, sovereign ka naman, kahit hindi na ako magbago. No. Mali yung point of view mo na sovereignty ng Panginoon. We have a part to take. Meron tayong kailangan gawin. Ano yon? Pagsunod. Kailangan, kung gusto mo makagawa ng merong mangyaring milagro sa family mo, sumunod ka. It's not about our obedience. Siyempre, kapangyarihan pa rin ng Lord, pero dahil sumunod ka, merong mangyayari. Sino dito yung nagkakampus sumpukan na? Taas ng kamay, yung mga nag-handle, lahat na nag-handle ng campus sumpukan. Ilan na yung hawak mo siyan? 10. Faith. 6. Sino ba? Sino ba? Ilan yung hawak mo, Sandra? 10? Ilan yung hawak mo? 12. Elisha, no? Grade 6? 7? Sino dito yung grade 6? Alam ko mayroong grade 6 eh. Sino pa? Sino pa yung nag-handle ng campus sumpukan? Sige, taas ng kamay. Ilan yung hawak mo? 8? 6? Sige, sino pa? Sino ba? Ilan yung hawak mo? Kate? 30? 3. Kala ko 30. In Jesus' name, magiging 30 yan. Sige, sino pa? Sino pa? Sige, mga connect. Shai, ilan yung hawak mo? 3,000? Ilan? 7. Sige, si Jemima. 14? Si Shai, si Irish. 6. Sige, sa dulo, hindi ko nakikita. Sige, be, sino? Ilan? Sige, ikaw. Ikaw, baby girl. Ha? 6. Alam nyo, tinanong ko si Jeff, siya kasi nagbibilang ng mga kung ilan tayo bago mag-sem break, ilan yung nare-reach natin na campus sumpukan, papuri sa Diyos, nasa 480 plus. Guys, 480 plus. Yes, merong gagawin ng Diyos, but it needs our cooperation. Kailangan makipag-work tayo. We want our campus. We are praying for our campus. Praise God. Pero magpagamit ka sa Diyos. Lord, iligtas mo yung family ko. Praise God. I-share mo yung family mo. Hindi yung iasa mo na lang sa Lord na, Lord, iligtas mo yung family ko, ha? Tapos nag-Netflix ka? Busy ka nanonood ng Physical Asia? Tapos nagagalit ka pa kay Ray, yung strongman ng Pinas? Busy kayo nanonood ng mga K-pop? Busy kayo... Are you getting my point? Guys, kailangan natin gumalaw. Pakisabi, galaw. Sabihin mo sa katabi mo, gumalaw ka. Huwag naman ngayon, baka pirong... Iba ka, Kots. So, galaw tayo. Kapatid, kailangan po ng cooperation natin. Amen po ba? Philippians 2:12-13, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, ang sabi ni Paul dito sa mga church of Philippi, not only in my presence, but now, much more in my absence, ang sabi dyan, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Ang sabi dito, therefore, my dear friends, as you have obeyed, alam nyo, yung pangit sa ating mga kabataan, sige, bigay mo na, huwag ka mahiya. Hinihintay ko rin eh. Alam nyo kung ano yung pangit sa ating mga kabataan? Pag andyan yung mga foreigners natin, ang bait natin. Kunyari, masipag. Kahit hindi inuutusan, ginagawa. Pero kapag wala na yung foreigner, ang masakit, binabackstab mo pa. Yung leader ko, gusto kong lumipat na CU. Bakit? Yung leader ko kasi late eh. Grabe naman kayo kay Bes. Hindi nagigets ninyo? Kaya nga ito yung sinabi ni Paul, ito church to ng Philippi. Sige, alam ko sumusunod kayo kapag nandyan ako. Pero dapat mas sumunod kayo ngayong wala ako. Ang sinasabi ko lang, YDC. Yes, sumusunod kayo kapag nandito kayo sa YDC, kapag nagsisiyo kayo. Pero dapat kahit sa bahay, sumusunod tayo. Yung mga ayaw sumunod, di pa rin nag-amen eh. Ayoko na. Nuggets nyo na yung ibig ko sabihin, sunod na lang tayo. Pakisabi, it's application time. Kapag sinabihan tayong huwag makipag-chat, huwag mo na makipag-relationship, hindi yung pag-uwi ninyo, install nyo ulit yung messenger nyo. Hindi, kuya.
Malakas loob ko, check mo yung messenger ko. Nasa Instagram eh. Kuya, kahit yung Instagram ko, wala akong kachat, no? Isipin mo, nasa Yahoo, nasa email, iba ka, boss. Ang sinasabi ko lang, dapat yung pagsunod hindi natatapos sa church. Mas lalong-lalo na sa parents. Amen. Sunod sa magulang. Sunod sa mga guro. Sunod sa mga boss. Kahit pa dun sa TL mo, nakala mo siya yung tagapagmana. Maraming ganyan. Pero sunod pa rin tayo kasi ito yung gusto sabihin sa atin ng Panginoon eh. Kahit anong mangyari, sumusunod po tayo. Ang sabi dyan, continue to work out your salvation with fear and trembling. Pansinin natin, hindi natin pagtatrabahuan yung salvation. We need to work out our salvation. Kailangan gawin natin lahat para manatili. Check natin, ang sabi dito. Pakibasa, 1, 2, 3. Ang ibig sabihin, nagpapatuloy. Ang ibig sabihin, meron kang ginagawa para manatili ka sa kaligtasan mo. Kasi hindi rin totoo na hindi natatanggal yung kaligtasan ng tao. Fight me. Biblically, paulit-ulit natin pinag-aaralan. Tapos sasabihin mo, hindi nawawala yung kaligtasan. Come on. You're not reading your Bible right. You're interpreting it para lang ma-please ka. Para lang makuha yung sagot na gusto mo. Isipin mo yun kung hindi natatanggal yung kaligtasan natin, edi ang sarap na lang ng buhay. Katanggap mo kay Jesus, enjoy ka na sa kasalanan ulit. Kaso sa atin, nawawala yung kasalanan. Kaya we need to continue to work out our salvation with fear and trembling. Ang kailangan with high reverence sa Panginoon. Amen po ba? Hindi yung takot ka lang na magkasala, kundi dapat takot ka na mawalay ka sa presensya ng Diyos. Ito po yung sinasabing with fear and trembling. Kaya nga pakisabi sa katabi mo, tuloy-tuloy na tayo. Sabi dito, Philippians 2, sa NLT, sobrang gusto ko lang basahin sa NLT, sa verse 13 to 12, work hard to show the result of your salvation. Yung naka-highlight na lang, sabi dyan, work hard to show the result of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. Ang ibig sabihin, kailangan gawin mo lahat, hindi siya automatic. Kailangan gawin mo yung, Lord, kahit natamad ako, kailangan magbasa ako. Lord, kahit na ayaw ko mag-pray, kailangan mag-pray ako. Lord, mag-devotion pa rin ako kahit ganito yung nangyayari. Lord, takot ako, yes! Pero alam ko, mas malaki ka sa takot ko na to. Kailangan ginagawa natin yan sa sarili natin para makapagpatuloy tayo. YDC, once again, pakisabi, it's not automatic. Kailangan gawin natin ang mga bagay na to kasama po ang ating pong Panginoon. Alright? Ang sabi dito, ano nga ba yung, what do we do when we don't feel like obeying? Ano po yung kailangan natin gawin kapag feeling natin ayaw natin mag-obey? Nararanasan nyo ba yan? Sino dito yung honest na nararanasan yan? Ako, nararanasan ko yan eh. Yung parang ayaw ko magbasa ng word. Alam nyo, yung nakasulat lang dito na ligay ko, ask God for help. Kung ayaw mong sumunod sa Diyos, humingi ka ng tulong sa Diyos. Bakit? Pagkatapos mong humingi ng tulong sa Diyos, susunod at susunod ka sigurado. Kung sumusunod ka talaga sa sinasabi ng Diyos. Kunyari, tamad ka na magbasa ng word, alam mo kung ano yung dapat mong gawin? Magbasa ka lang. Kung tamad ka mag-pray, alam mo kung ano yung dapat mong gawin? Mag-pray ka lang. Kasi bakit ka tinatamad? Bakit mo gustong mag-disobey? Or bakit ka nahihirapan na mag-obey? Kasi yung flesh mo bumabalik eh. Kaya nga anong kailangan natin gawin? I-deny natin yung flesh natin. Patayin natin yung pleasures, yung desires ng fleshly desires natin. Yung pleasure ng buhay na to. Bakit? Para mabuhay yung spirito po natin. Amen ba? Our salvation grows as we continually choose to obey God. Once again, sino na dito yung mga susunod sa Diyos? Wholeheartedly. Hindi yung saktong sunod lang. Dapat buong buhay, buong puso na pagsunod. Obedience leads to spiritual growth because obedience allows us to experience God's grace. Sa pagsunod mo, mararanasan mo ang biyaya ng Panginoon. Ang ibig sabihin, kung hindi ka sumusunod, wala dyan yung biyaya ng Panginoon. Kung nagko-compromise ka hanggang ngayon, wala dyan yung biyaya ng Panginoon. Sino dito yung gusto makaranas ng biyaya ng Diyos? Pakisabi, sunod. 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me. Ito yung difference po na napag-aralan natin last week, kung naaalala nyo pa. Merong lumapit kay Jesus, ang sabi nila, Lord, hindi ba kami nagpalayas ng mga demonyo? Naalala nyo?
Na-preach na ni Pastor Rally last week, hindi ba kami nagpalayas ng mga demonyo? Di ba nakapagpagaling kami ng may sakit? Lord, di ba gumawa kami ng mga milagro? Anong sinabi ng Panginoon sa kanila? Away from me. I never knew you. Sino ka? Pero bakit si Paul ang sabi niya ba? Ako yung pinakapagod sa kanila eh. I work harder than all of them. Pero bakit tinanggap yan ng Lord? Kasi ito yung sinabi ni Paul, yet not I, but by the grace of God that is at work within me. Kasi alam nyo ba bakit? The moment na pinagyabang nyo na yung mga achievements ninyo, kapatid, delikado na yung buhay mo. Ang ibig sabihin, you are getting the glory na dapat sa Panginoon lang. Alam nyo, sinong naganyan? Si Satan. Si Lucifer, grabe yung posisyon ni Lucifer eh. Worship leader pa nga yan eh. Pero ano nangyari sa kanya? Gusto niyang maranasan yung glory na binibigay ng mga tao, ng mga angelic beings sa ating pong Panginoon. Anong ginawa niya? Ayun, binagsak siya sa lupa. Sino gustong ibagsak sa lupa? Wala. Huwag ka magmayabang. Pakisabi, huwag ka magmayabang. Regardless. Pakisabi, regardless. Kung ano man yung achievement natin sa buhay, rank man ka man sa buong school, praise God. Magaling ka man sa work, praise God. Marami ka mang nauwin na kaluluwa, praise God. Kasi bakit? Ano dapat yung i-remind natin sa mga sarili natin? Lord, I am nothing but an unworthy servant. Lord, nagagawa ko lang to dahil sa biyaya mo at nagagawa ko lang to dahil sumusunod lang ako sa iyo. Lord, it is not I, but by your grace that is at work within me. YDC, ito dapat yung mga sagot natin. Hindi yung kapag pinuri ka, uy, parang gwapo ka ngayon. Uy, parang pumapayat ka. Paratot. Parang nagiging successful ka sa buhay ngayon eh. Hard work, man, hard work. Araw-araw sipag lang. Bakit parang dumadami yung mga nasasama mo sa church? Kasi yan eh. Pera ko kasi eh. Pinagyabang mo lahat. Wala ka ng reward na makukuha sa langit. Baka pa impyerno ka pa. Pakisabi, wala tayong karapatang magyabang. Lahat ng mga nagagawa natin at gagawin pa natin para sa Panginoon dahil lamang sa Panginoon. Bakit? Uulitin ko lang. Sino ba nagbibigay ng lakas sa atin? Basic na lang. Sino nagbibigay ng hangin na hinihinga natin? Anong karapatan natin magyabang? Wala. Pakisabi, wala. Wala. Without obedience, we can never experience the grace of God. Without obedience, we can never experience yung grace po ng Panginoon. Ang sabi dito, nakita ko to sa study Bible na to, the grace that saves us also changes us. Yung parehong biyaya na nagligtas sa atin, ayan yung biyaya na magbago po sa atin. Grace changed Paul. You can't receive the grace of God without being changed by it. Ang ibig lang sabihin, yes, pwede mong ipagsigawan na yung biyaya ng Panginoon at work sa'yo, but you yourself know kung talagang nabago ka or hindi. Pwede mong i-fool yung mga tao, pero yung Diyos hindi. Pwede mong lokohin yung leader mo, pero yung Diyos hindi. Pwede mong lokohin yung mga magulang mo, pero yung Diyos hindi. Nakikita po ng Panginoon. Kaya ngayon, kung nandito na rin lang tayo, o di magpabago na tayo ng buo. Amen ba? Nandiyan ka na rin lang eh. O di isuko mo na ng buong buhay mo sa Panginoon. Sayang, kapatid, sayang. Yung oras na nasasayang kung hindi mo nilalaan yan para sa Panginoon. True humility is not convincing yourself that you are worthless. Ang sabi dito, but recognizing God's work in you. It is having God's perspective on who you are and acknowledging His grace in your life. Yung totoong pagpapakumbaba, di ba napag-aralan din natin to? Lahat ng humble. Lahat ng humble, magsabing amen. Lahat ng humble, magsabing amen. Sino ba yung mga humble? Hindi yung, uy, ganda mo, no? Uy, ang bait mo, no? Uy, wag mo nga, ano? Uy, para itong baliw. Yung totoong humble, hindi yung mahiyain. Yung totoong humble, dependent kay Lord. Sino dito lahat ng dependent kay Lord? Amen. Sino lahat ng humble? Amen. Yung iba nag-change mind pa rin eh. Humble ba ako? Tunay kang humble kung alam mong nagagawa mo yung bagay na nagagawa mo dahil lang sa biyaya ng Panginoon. Yan yung tunay na humble. Nagmi-ministry ka dito sa pulpito, praise God. But it's not because of you. Nagpipray ka, praise God.
pero hindi pa rin dahil sa'yo. Nag-a-usher ka ng mga kabataan, praise God, pero hindi pa rin dahil sa inyo. Nakakapag-preach kami dito, praise God, pero hindi pa rin dahil sa amin to, dahil lamang sa biyaya ng Panginoon na gumagalaw, kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya wala tayong karapatang tumingin sa mga sarili natin, kailangan tiglang natin ang ating pong Panginoon. Sabi dito, Paul worked harder than any of the other apostles, yet he knew it was only by God's grace that he accomplished all he did. Dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Yan yung alam ni Apostle Paul. 2 Corinthians 12, 9-10, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ito po, check natin, yung context po nito, yung merong thorn in the flesh si Paul. Tapos nakikiusap siya 3 times, Lord, tanggalin mo to. Lord, tanggalin mo to. Di ko alam kung anong klaseng thorn in the flesh to. Sabi ng iba, talaga meron siyang thorn. Physically, sabi ng iba, dahil malabo yung mata niya, hindi ko alam kung ano yung thorn in the flesh. Pero ang sabi niya kay Lord, nagpipray siya kay Lord, Lord, tanggalin mo to. 3 beses, he pleaded. Pero 3 beses, ito yung sagot ng Panginoon sa kanya. My grace is sufficient for you. Sapat na yung biyaya ko sa'yo. Pakisabi, sapat na ang biyaya ng Panginoon sa akin. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness. Ang sabi ni Paul, oo, talagang ipagsisigawan ko. Actually, yung boast dyan, hindi naman yung pagmamayabang ko lang eh. Ang meaning ng boast dyan, magagalak ako kahit na meron akong kahinaan. Kasi alam kong sapat yung biyaya ng aking Panginoon. So that Christ's power may rest on me. That is why for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardship, in persecutions, in difficulties. For when I'm weak, then I am strong. Yes, alam kong mahina ako. Pero alam kong malakas ako dahil kay Kristo. Ito po yung pananampalataya ni Paul. I delight in my weaknesses. Yes, meron akong kahinaan, pero praise God. Alam kong ang Diyos ang aking kalakasan. Kasi ba, alam niyo bakit? Bakit inalaw ni Lord na magkaroon ng thorn in the flesh at hindi tanggalin yun kay Peter? Para hindi magyabang si Peter. Para hindi pwedeng sabihin ni Peter na hindi, Lord, nagpagal ako. Kasi ito yung ginawa ko. Hindi. Kasi pakatandaan natin to. Kung wala tayong weakness, hindi natin i-acknowledge yung strength galing sa Diyos. Hindi natin kakailanganin ng Panginoon kung malakas lang tayo palagi. Kung hindi ka nagkasakit, hindi mo malalaman na si Jesus healer. Kung hindi ka nalulungkot, hindi mo malalaman na si Jesus yung comforter mo. Ang sinasabi ko lang, why God allowed these things to happen, kung bakit meron tayong lahat, weaknesses sa buhay natin, para mas umasa tayo sa Panginoon. Yung purpose po niyan, it's not for us to live a defeated life, but for us to live a dependent life sa atin pong Panginoon. Kaya nga hindi natin kaya kung wala ang Diyos eh. Ang sabi diyan, no, when I am weak, then I am strong. Nagagalak ako kahit na mahina ako. Nagagalak ako kahit na mayroong pagkukulang ako. Basta alam ko lang, meron akong Kristo. At doon lang, okay na ako lahat. Naalala ninyo yung sinabi ni Zacchaeus? Last week, kilala niyo pa si Zacchaeus? Yung maliit na umakyat ng halaman? Anong sinabi niya nung pumunta sila sa bahay ni Jesus? Ang sabi niya, Lord, kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mahirap. Hindi naman hinihingi ni Lord yun. Pero sinabi niya, Lord, kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mahirap. Mayaman kasi si Zacchaeus eh. Tapos yung mga niloko ko, yung mga ninakawan ko, 4 times, ibibigay ko sa kanila. Ibabalik ko yung mga ninakaw ko. Basically, alam niyo kung ano sinasabi ni Zacchaeus? Okay lang mawalan ako ng lahat, basta nasa akin si Jesus. Ang tanong, how willing are we na mabanggit yung katagang okay lang na wala ako ng lahat ng bagay basta meron akong Jesus? Gaano kaya tayo kasigurado na mababanggit natin sa mga buhay natin? It's okay. You can have all this world. Basta't nasa akin si Jesus. Alam nyo, ito yung masarap na katotohanan na kailangan natin tanggapin. If you have Jesus in your life, you have everything that you need. Meron kang lahat ng mga pangangailangan mo. You want comfort? Jesus is the greatest comforter. You want friend? Jesus is your greatest friend. You want provision? Si Lord din yung pinaka nagpo-provide. You want healer? You want healing? Jesus is the greatest physician. Ang sinasabi ko lang, kapag meron kang Jesus, nasa Kanya na yung lahat. Amen? Kanina, share ko lang. Sabi ko na, masishare ko ito eh. Meron po kami nakasama sa Connect Zone. Nagtatanungan kami about sa discipleship. Ano yung sinurrender mo sa buhay mo para makapag-ministry ka? And then yung sagot ng isa sa mga kapatid po natin, di ko babanggitin kung sino ka, ha? Ha, Je? Hindi ko babanggitin. Hindi ko babanggitin kung sino. Ang sabi niya yung mga kaibigan,
So, sabi ko, yan, bakit? Bakit mga kaibigan? In-explain niya, dahil dumating siya dun sa punto na na-hospital siya sa mga kaibigan niya na to. Sabi ko, bakit? Kasi sabi ko, na-hospital ka? Kasi bakit? Dumating siya sa punto ng buhay niya. Correct mo na lang ako, mali ako mamaya. Kasi bigay siya ng bigay sa mga kaibigan niya. It's a one-way type of friendship na siya lang yung nagbibigay hanggang sa na-drain na siya. Hindi ko alam kung in-anxiety to or ano man. Pero ang ibig sabihin, naubusan siya. Kasi bakit? Yung mga kaibigan niya, hindi naman kaibigan yung turing sa kanya. Alam mo yung meron ka lang kaibigan pag naglilibre ka? Parang ganun. Parang ganun. Pero ngayon, masaya ka na ba ngayon? Praise God kasi meron na Jesus yan sa buhay eh. Ang ibig ko lang sabihin, kung kailangan mong i-give up yung mga kaibigan mo para lang makapag-ministry ka, para lang masabi mo sa Diyos na talagang, Lord, eto ako buong buhay ko, then give them up. Hindi ka mawawalan. Yung pag-surrender mo sa mga tao na yan, yun yung pinaka-reason para mas maranasan mo yung biyaya ng Panginoon. Kasi bakit? Alam niyo kung anong gagawin ng Panginoon? Bibigyan kanya ng mga tamang kaibigan. Pakisabi, tamang kaibigan. Sasabihin ko lang to, hindi lahat ng kaibigan tama. Kuya, Kristiyano naman sila eh. Totoo? Saan yung bunga? Kuya, born again sila. Kasama ko sila nag-OIDC eh. Tapos pagkatapos, yumuyosi kami on the side. Yung tunay na kaibigan, hindi ka ilalapit sa kasalanan, ilalayo ka dyan. Yung tunay na kaibigan, ilalapit ka saan? Kay Kristo mismo. Wala, na-share ko lang, baka meron pa kayong mga wrong friends. Give them up. Mas worth it pa rin si Jesus kaysa sa mga kaibigan na yan. Amen. James 4:6, and He gives grace generously. As the scriptures say, God opposes the proud but gives grace to the humble. Kasama ano yung ginuring paratot? Ayaw ng Panginoon sa mga mayayabang. Tignan mo yung katabi mo. Yan, gusto ng Lord yan kasi humble yan. Praise the Lord. Sige, palapakan natin ang ating Panginoon. Nasabi dito, disobedience is rooted in pride, while obedience reflects humility before the Lord. And it's in humility that we receive more of His grace. Gusto mong maranasan pa yung biyaya ng Panginoon? Then magpakumbaba ka, kapatid. Pakisabi, magpakumbaba. Sunod lang tayo ng sunod. Amen ba? Obedience leads to spiritual growth because obedience helps us to know Jesus more deeply. Dahil sa pagsunod po natin, mas nakikilala po natin ang ating Panginoon. Kasi bakit? Alam nyo ba, hindi ka naman susunod sa tao na hindi mo kakilala? Lalo na ngayon, di ba, kunyari, simula bata tayo, tinuturuan tayo ng ganito. O kapag meron nagbigay sa'yo ng pagkain na stranger, huwag mong kukunin. Kapag meron nakipag-usap sa'yo na stranger, huwag ka makikipag-usap. Bakit? Kasi tinuturuan tayo na huwag mag-build na, huwag tayo basta-basta sumunod sa hindi natin kakilala. Ngayon, paano mo susundan ang Diyos kung hindi mo siya kakilala? Ito yung catch. Kapag sumunod ka sa pinapagawa ng Panginoon, mas nakikilala mo siya. At pag mas nakikilala mo siya, mas susunod ka sa pinapagawa niya. Ito yung kasarapan sa salita ng Panginoon. 2 Peter 3:17-18, ang sabi dito, Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard, so that you may not be carried away by the errors of the lawless and fall from your secure position. Pakisabi, fall. From your secure position. Ang ibig sabihin lang dyan, be on your guard always. Huwag kang mag-compromise. Kasi bakit? Yung kaligtasan nawawala. Yung sinasabing secure position, itong naka-highlight na to, yung meaning niyan, salvation. Yung ibig sabihin na to, ang sinasabi ng Panginoon, mag-ingat ka, baka mawala yung kaligtasan mo. Ang tanong, naniniwala ba kayo nawawala yung kaligtasan? Mawawala yan kung hindi ka magpapatuloy, kapatid. Mawawala yan kung hindi ka susunod sa ating Panginoon. If you will live a disobedient life, maniwala ka sa akin, mawawala yung kaligtasan na yan. Ang sabi dyan, be on your guard. Alam nyo, sa mga nagtitraining, for example, sa boxing na lang, boxing, basketball, basta yung meron kang opponent, hindi ka mananalo kung puro opensa ka. Kasi bakit? Both of which, kailangan ng offense and defense. Lalo na yung depensa. Hindi ka rin naman mananalo kung puro depensa ka lang. Hindi. O kaya marunong ka magdepensa sa court, pero di ka sumushoot. Kahit pa 1-0 yung score, talo ka pa rin eh. Kasi bakit kailangan natin yung guard natin? There was this one time, nung natalo sa Pacquiao, dun sa 3 laban niya, di ko alam kung kanino siya kay Marquez ata yun. Alam niyo kung bakit siya natalo?
Kasi yung kalaban niya, habang talagang nag-work hard, talagang nagte-training, alam niyo kung anong ginagawa niya? Nagpapa-interview. You know what happened? Natalo siya doon sa laro na yun. Bakit? Yung guard niya, binaba niya eh. Spiritually, hindi natin pwedeng bigyan ng foothold si Satan. Alam niyo yung foothold? Yung pinto, kapag sinara mo, nilagay mo yung paa mo, yan yung foothold. Alam mo kung gaano katuso si Satan? Kapag binigyan mo siya ng foothold sa buhay mo, gagawin niyang stronghold yun. Ang ibig sabihin, yung maliit na compromise na ginagawa mo ngayon kapag hindi mo sinusuko sa Panginoon, yung kayabangan na meron ka kapag hindi mo binibigay sa Panginoon, kapatid, yan yung magiging dahilan kung bakit ka mapapa-impyerno. Totoo to. Real talk lang to. Pakisabi, real talk. Ang sabi dyan, kaya nga mag-ingat kayo, kaya nga pakaingatan ninyo yung kaligtasan na meron kayo. Papaano tayo mag-on guard? Paano tayo hindi mawawala sa kaligtasan natin? Ayan o, nasa verse 18. Pakita po natin, but grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Para hindi ka ma-fall, mag-grow ka. Para hindi ka mawala sa kaligtasan mo, lumago ka sa kanyang biyaya, sa kanyang sa pananampalataya sa kanya, at sa pagkakakilanlan sa kanya. Bakit? Anong ibig sabihin nun? All the days of your life, you will just study His Word. Ang ibig sabihin, ganun yung gagawin mo. Habang yung iba nagpapakasasa sa tiktikan, terakan, last, tapos na no? Nagpapakasasa sa bisyo, sa mga online games, sa kahit anumang addiction, pero ikaw nagpapakasasa ka sa Bible. Kapatid, you can see the difference. Makakakita ka ng pagbabago talaga. Ang sabi dito, we can never grow apart from the grace and knowledge of our Lord. And we never grow out of God's grace. Walang growth kung wala yung biyaya ng Panginoon. Kaya lang tayong mag-grow kasi andyan yung biyaya ng Panginoon. Ang sabi din dito, we must also grow in our knowledge of Jesus Christ. Kailangan din lumago tayo sa ating pagkakaalam, sa ating pagkakakilanlan, sa ating pong Panginoon. This means knowing more about Jesus, but more importantly, knowing Jesus in a personal relationship. Alam nyo kaya marami nag-grow? Kasi marami nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kaya nga uulitin ko sa inyo to, YDC. It's not enough na kumakain kayo every YDC lang. Hindi. Kulang na kulang to. I'm not saying na hindi enough yung word ng Lord. It is. Pero ang sinasabi ko lang, sino dito yung kumakain once a week? Physical. Ako hindi. Sino dito yung kumakain once a week lang? Wala. Kung ginagawa natin yung physical, dapat lalo na sa spiritual. Kung hindi mo kayang hindi kumain sa isang araw, lalo na sa salita ng Panginoon. Ito yung staple food ng spiritual life natin. Without which, mamamatay tayo, kapatid. Kung wala ka nito, wala na. Pasira na yung buhay mo. Pabalik ka na sa dating ikaw. Kung saan ka pinalaya ng Panginoon. Kaya nga dapat, gusto mo makilala si Jesus? Listen to this. Sino dito yung gusto makakilala pa kay Jesus? Alam nyo, kilalanin nyo si Jesus sa Word. Kasi bakit? Ang dami na nilang pinapakitang Jesus ngayon. Yung Jesus ng mundo ngayon, alam nyo, affirming siya ng mga same-sex marriage. Kasi nagmamahal naman yung Jesus na yan, kaya tatanggapin nyo yung parehong lalaki magpapakasal. Yan yung Jesus ng mundo. Yan yung progressive na Jesus na tinatanggap nila. Guys, it's not the Jesus that we know. Anong sabi na napag-aralan natin last time? If someone preach Jesus different sa pinreach namin sa inyo, let that person be cursed. Kasi bakit? Yung Jesus natin, para makilala natin kung sino talaga, read the Word. Baka meron magsasabi sa inyo, yung Jesus namin sa church namin, okay lang mag-relationship kami kahit maaga. Uy, ibang Jesus yun. From Genesis to Revelation, ipapakita ng Lord na sumusunod siya sa proseso. Yung Bible, merong proseso dyan. Hindi kuya, wala namang about love life dyan eh. Basahin niyo yung buhay ni Ezra. Basahin niyo yung buhay ni Ezra. Kuya, meron bang Ezra sa Bible? Hindi kasi kayo nagbabasa. Sino dito yung nagdi-depth level 1? Na magli-level 2 na? Wala? 3 lang? Ngayon pa lang, bibigyan ko na kayo ng hint. Mag-memorize kayo ng Bible. Bible books. Merong Ezra dyan. Old Testament yun. Alright? Importante. Nasaan yung Habakuk? Yung iba. Pati dito, lip-sing. Yung Corinthians. O yung 2 Chronicles.
Yung iba nananahimik eh. Habakuk. Yung iba, testament lang yung sagot. Saan nyo makikita yung Jesus wept? Old Testament, New Testament. Yung iba sa inyo, nyold. Mandaraya, parang yung sagot sa test, si lahat. Ine-edit na lang pag lumalabas na yung answer key. Alam nyo, sinasabi ko lang, para hindi tayo mawala, magbasa. Ito yung direction po natin, YDC. Ito. Pakisabi, magbabasa na ako. Do not read for the sake of reading. Read for the sake of you knowing Christ more. Ito yung purpose ng pagbabasa po natin ng salita ng Panginoon. Sabi dito, this verse reminds us that we can remain secure by guarding ourselves and growing in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. At pwede nating maranasan lahat yan, yung biyaya ng Panginoon, yung milagro ng Panginoon, by how? By us choosing to obey by faith. It allows us to experience His enabling grace and power. Alam mo, talagang minsan mahirap sumunod. Minsan talaga parang ang hirap sumunod eh. Lalo na kapag sinabi ng Lord, isurrender mo yung tao na yan. Tignan mo yung katabi mo. Hindi, alam ko. Kapatid, walang condemnation. I know how hard it is to obey Christ. Mahirap, lalo na sa una, kapag malaking bagay yung pinapasurrender niya sa atin. Pero napakasarap kapag sumunod ka na. Yung biyaya ng Panginoon yung tutulong sa atin, kapatid. John 8:31-32, to the Jews who had believed Him, sa mga naniwala sa Kanya, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciple. Ang sinabi dyan, kung ginawa mo, kung ginagawa mo, yung mga katuruan na binibigay ko sa inyo, ang sabi dyan, tunay nga na disipulo ka, genuine ka. Ang sabi dyan, then you will know the truth and the truth will set you free. Sabi dito, kung nangahawakan ka, tunay ka na disciple ng Panginoon. Kung tunay ka na disciple ng Panginoon, then maaalala mo, malalaman mo kung ano yung katotohanan. Kapag nalaman mo yung katotohanan, magkakaroon ng kalayaan. Sino dito gusto makalaya sa mga bagay-bagay? Meron pa rin ba nag-hold back sa atin? Mga addictions, mga past natin, na pili tayong binabalik. Alam mo, lumapit ka lang sa Panginoon. Manghawakan ka lang sa Diyos. Magpatuloy ka lang bilang genuine na anak ng Diyos, na disciple ng Panginoon. Kasi bakit dyan? Then you will know the truth. Ang sabi po ng Bible, then that truth will set you free. Merong kalayaan sa ating pong Panginoon. At once again, Jesus is the ultimate standard of truth. Huwag niyong hanapin yung tunay, yung totoo, yung tama sa mundo. Ang ibibigay sa inyo, peke. Ang ibibigay sa inyo, kabaligtaran. Pero lumapit tayo sa Panginoon kasi bakit? Alam niyo, siya lang yung makakapagbigay ng kahulugan, ng tunay na kahulugan ng katotohanan. Ang sabi po dito, He does not give us the freedom to do what we want. Yung pong truth na He will set us free, He doesn't give us the freedom to do what we want. Ang sabi dyan, but freedom to follow and pursue Him all the days of our life. Ito yung tunay na freedom. Ito yung tunay na kalayaan na buong buhay mo susunod ka sa Diyos. Alam nyo ba, kanina ang daming mga kabataan na nagpabaptize? And I was just in awe sa ginagawa ng Panginoon. Bakit? Meron 12. Meron akong pinag-pray 9. Meron akong pinag-pray 12, 13, 14, 16 na nabaptize kanina. Tapos nung sinasabi kong gagamitin sila ng Panginoon, they were so excited. Kasi bakit? Ngayon hindi sila bata lang. Ngayon bata sila na mayroong purpose. Ngayon bata sila na pinalaya ng Panginoon, na ginagawa at gagawin yung panawagan ng Panginoon sa buhay nila. Ngayon kung yung 12 years old susunod sa Panginoon, tayo pa kaya na mahigit sa 12 years old? Susunod na ba tayo? I hope palagi tayong sumunod. John 14:23, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and make our home with them. Ang sabi dito, we can obey without loving. But it's impossible to love without obeying. Sino dito nagsasabing mahal niya yung Panginoon? Magtaas ng kamay. Taas! Lahat ng nagsasabi, proudly na nagsasabi, I love God. Mahal na mahal ko si Jesus. Yung hindi pang bio lang ha, yung hindi pang Facebook post lang, sige, taas niyo yung kamay niyo. Check ko lang, baka merong hindi. Tsaka check ko yung mga nagko-compromise. Hindi, joke lang. Ang sinasabi dito, imposible na sinasabi mong mahal mo yung Panginoon pero hindi ka sumusunod sa Kanya. Imposible. Kasi bakit? Once again, pwedeng fake ka lang, pero alam ng Diyos ang totoo. Kilala niya yung puso mo. Alam niya yung tinitibok niyan. Ang sabi dito, when we love God,
out of love for when we obey God out of love for Him, He makes His dwelling in us. As He dwells in us, we come to know Him more and intimately being closely connected to Him. Habang nakikilala natin ang Panginoon, mas sumusunod tayo sa Kanya. At habang sumusunod tayo sa Kanya, mas nakikilala po natin ang ating Panginoon. 1 John 2:3-5, last verse for this. And we can be sure that we know Him if we obey His commands. Ikaw mismo sigurado ka kung talagang taga-Diyos, kung talagang anak ka ng Diyos, kung sumusunod ka sa Kanya eh. Ngayon, i-assess mo yung puso mo. Pa-assess natin yung puso natin sa Panginoon. Talaga ba na anak ka ng Diyos o anak ka ng Diablo? Dalawa lang yan eh. Hindi ka pwedeng pumagitna. Hindi pwedeng anak ka ng pareho. Dapat iisa lang yung tatay mo. Diyos ba o ang Diablo? Nasa Bible po yan. Pero ang sabi dyan, masisigurado mo na anak ka ng Diyos kung sumusunod ka sa kanyang mga gawa. If someone claims, I know God, but doesn't obey God's commands, that person is a liar and is not living in the truth. So kung sinasabi mo, listen to this, patapos na tayo. Kung sinasabi mo na anak ka ng Diyos, pero hanggang ngayon nagka-compromise ka, sinungaling ka. Sinungaling ka. Kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, pero hanggang ngayon nagdi-disobey ka sa parents mo, sinungaling ka. Kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, pero hanggang ngayon nagmumura ka, sinungaling ka. Kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, pero hanggang ngayon may addiction ka, nanonood ka pa rin ng porn patago, nagmamasturbate ka pa rin, addict ka pa rin sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, kapatid, sinungaling ka. Yan o. I live that kind of life. Alam nyo, hindi masarap. Hindi masaya. Yung dito, banal-banal ka, pero paglabas, demonyos ka. Hindi maganda. Kasi bakit? Palagi kang takot. Palagi kang nagtatago na baka mayroong makahuli sa'yo. Hindi mo ba alam na nakikita ka ng Diyos? Kaya nga sabi dyan, no, kung sinasabi mo na anak ka ng Diyos, kilala ko yung Diyos eh. Born again ako, Calvarian ako eh. Pero hindi mo ginagawa yung pinapagawa niya, kapatid, sinungaling ka. Pero ang sabi dito, but those who obey God's word truly shows how completely they love Him. Na kung talaga mahal mo yung Diyos, makikita yan sa pagsunod mo. The level of your obedience will determine the level of your love for God. Ganun lang po yan. Kung gaano mo kamahal ang Diyos, makikita yan kung gaano ka sumusunod sa Kanya. Ang tanong, sumusunod ka ba? That is how we know we are living in Him. Obedience is the key to growing in God's grace and knowledge and to developing a deeper trust and understanding to Him. Pakisabi, obedience. Pakisabi, obedience. Panawagan natin sa mundong to. Tignan man natin from Genesis to Revelation. If we are to sum up yung response natin sa pag-ibig ng Diyos, alam niyo kung ano yan? Obedience. Pagsunod. Hindi paggawa ng gusto natin, kundi paggawa ng gusto ng ating Panginoon. Mag-review po tayo. Obedience leads to spiritual growth. Obedience invites the Holy Spirit to work in us. Obedience allows us to experience God's grace. Obedience helps us to know Jesus more deeply. Last verse. Colossians 2:6-7. And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Pakibasa, you must continue to follow Him. Pakisabi, you must continue to follow Him. By how? By letting your roots grow down into Him and letting your lives be built on Him. Kailangan nakatayo lang yan, yung foundation yan, hindi sa tao, kundi sa Panginoon lang. Then, your faith will grow strong in the truth you were taught and you will overflow with thankfulness. Ang sinabi dito, receiving Christ as your Lord and Savior of your life is the beginning of this wonderful journey of Christian life. Una pa lang yan. Hindi tayo natatapos sa pagtanggap sa ating Panginoon. Hindi tayo natatapos sa pag-repent sa mga kasalanan natin. But you must continue to follow His leadership by being rooted, by being built up, and by being strengthened in the faith. Kailangan nagpapatuloy ka. Kuya, how can I be rooted in God? How can I be built up in Him? Kailangan sa salita ng Panginoon. Kailangan hindi ka nag-a-absent ng YDC. Kailangan hindi ka nag-a-absent ng CU. Kailangan nag-a-attend ka faithfully. Kailangan nananalangin ka, nagde-devotion ka. Then, you are rooting yourself. Yung roots mo, pinapag-grow mo palalim sa ating Panginoon. And then, tumitibay yung pananampalataya mo. Just as the plants draw their nourishment from the soil through their roots. Ang sabi po dito, so we draw our life-giving strength to Christ. Yung kalakasan na meron ka, yung buhay na meron ka, hindi dahil yan sa'yo,
kundi dahil yan sa pagkaka-deeply rooted mo sa ating pong Panginoon. So let's continue to obey the Lord that we may grow spiritually and bear good fruit for His glory. Disobedience leads to spiritual death, but obedience brings life and fruitfulness. Sino dito yung gustong mamunga? Sino dito yung gustong makawin ng kaluluwa? Sino dito yung gustong madala yung family niya dito sa Panginoon? Ito lang yung gagawin mo, kapatid. Inside the house and outside, you are to obey Christ. Kailangan ipakita po natin sa buong buhay po natin yung buhay na pagsunod. Mahirap. Hindi madali. Meron mga pagkakataon, magiging masakit yung pagsunod sa Panginoon. Pero praise God, kakayanin natin. Bakit? Dahil sa biyaya niya. Kuya, paano ko bibitawan tong kaibigan ko na to? I am friends with this person for quite some time now. Kuya, paano ko bibitawan yung tao na to? I invest something sa tao na to. Alam nyo, ito lang yung sasabihin ko sa inyo. Kung bakit natin kakayanin na sumunod sa pagbitaw sa mga bagay na yan. Dahil mas worth it pa rin sundan ng ating Panginoon. Dahil mas worth it pa rin kapag si Jesus, kapag pinagpalit natin yung mga bagay na yan para kay Jesus. Kapatid, uulit-ulitin ko sa buhay, sasabihin sa inyo to. Kapag nandyan yung choices na pipilian natin, ito bang bagay na gusto mo o si Kristo? Palagi nating piliin si Kristo. Ito bang pagsunod dahil pagod ka na? O yung hindi pagsunod dahil pagod ka na? O yung pagsunod kay Kristo kahit pagod ka na? Sunod pa rin tayo kay Kristo. Kasi bakit? At the end of the day, kagaya ng nasabi ni Paul sa kanyang sulat, kagaya ng nababasa natin at ito yung pinaka gusto nating mapakinggan sa buhay natin. Sa pagsunod po natin, ito yung maririnig natin. Well done, my good and faithful servant, that at the end of this life, at the end of this rope, na tangan-tangan natin, mahirap man, oo, masakit man, oo, hindi man madali, oo. Pero pagdating natin sa langit, haharap tayo sa Diyos, hindi niya sasabihin sa atin na sino ka, hindi kita kilala. Alam mo kung ano yung sasabihin ng Panginoon sa atin? Well done, my good and faithful servant. Hindi niya sasabihin, well done, my good and faithful pastor. Hindi niya sasabihin, well done, my good and faithful worship leader, worship team. No. Hindi niya sasabihin, well done, my good and faithful forerunner. Alam niyo kung ano sasabihin niya sa atin? Well done, my good and faithful servant. Alam niyo kung anong ginagawa ng servant? Nagsiserve. At yan yung gagawin natin hanggang sa dumating ang Panginoon. Amen po ba? We will obey God. We will always obey God. Kahit anong mangyari, pipiliin nating sumunod sa ating Panginoon. Amen po ba, YDC? Amen ba? Sige, sa lahat ng mga susunod, tayo tayong lahat. And as we take our holy